magandang araw, magandang umaga, magandang gising mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman. Bumabati po sa inyo mula po dito sa parokya ng Our Lady of Sorrows, FB Harrison, Pasay. Ito po ang sentro ng debosyon sa Mater Dolorosa de la Pieta, kaisa-isang parish mission ng Society of St. Paul sa Pilipinas at Macau at ikalawang pinakamatandang parokya ng lungsod ng Pasay. Kumusta na po kayo? Laudator Jesus Christus. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Dumating na naman tayo sa araw po ng pamamahinga, araw ng Sabado, or kung tawagin po ng simbahan ay Our Lady's Saturday. Ayan, ano? At sa Sabado pong ito na primer Sabado ng Agosto ay atin pong binabasa ang mga readings ng Sabado ng ika-18 linggo sa karaniwang panahon, Matthew 17:14 to 20. Mula sa bundok ng Tabor, ang bundok ng luwalhati, bumaba ang Panginoong Hesus kasama ang tatlong alagad na si Peter, si Santiago at si Juan, doon naman sa kapatagan. At agad-agad silang sinalubong ng isang tatay na frustrated sapagkat dinala ng tatay na ito ang kanyang anak na inaalihan ng demonyo ng epilepsy doon sa 9 na alagad na natira sa paanan ng bundok. Pero walang nagawang pagpapagaling itong mga alagad na nandoon. Nagpakita po ng siyempre ay habag ang Panginoon. Pero gayon din, nagpakita siya ng kalungkutan sapagkat naging powerless ang kanyang mga alagad sa gitna ng aktibidades ng demonyo. Bakit kaya? Binuksan po ng Panginoon ang tunay na larawan. Sabi niya, unang-una, itong mga alagad ay kulang ang pananampalataya. Sila ay binigyan na po ng kapangyarihan at otoridad ng Panginoon sa Mateo chapter 10, verse 1 at verse 8. In-empower na po sila. Pero maliban po sa kakulangan ng pananampalataya, itong mga alagad din ay kulang sa pananalangin. Kung tignan po natin ang Mark chapter 9, verse 29, kulang din sa disiplina ng isang tunay na alagad. Matthew 17, verse 21. Di kalaunan ay pinagaling po ng Panginoon itong batang lalaki, anak ng tatay na yan na lumapit sa Panginoon, pero binigyan din niya ng leksyon ang mga alagad. Sabi niya, ang pananampalataya dapat ay maging tulad ng buto ng mustasa. Sa pamagitan po neto ay nais pong tukuyin ng Panginoon na ang pananampalataya ay isang dynamic virtue. Hindi po ito ready-made, dynamic. Ito'y nagsisimula ng maliit, okay lang yon. Sinliit ng buto ng mustasa na kung titignan po natin ay gatuldok ng lapis ang liit ng buto na yan. Pero ang faith tulad ng buto dapat buhay,
buhay. At dahil sa buhay, ito ay lumalago. At ito yung pananampalataya na hinahanap ng Panginoon sa mga alagad. Hindi naman po yung pananampalataya na mayabong na. Hindi. Pwedeng maliit lang, pero ang mahalaga, ito'y lumalago. Buhay siya, no? At itong pananampalatayang ito ang magiging foundation ng pag-asa sa gitna ng mga malulungkot na kaganapan sa buhay ng tao. At itong buhay na pananampalatayang ito ang magiging foundation din po ng lahat ng acts of charity, pagbabahagi at paglilingkod natin sa iba. So ang tanong, kumusta ang iyong pananampalataya? Ito ba ay buhay? Ito ba ay lumalago? Paano mo dinidilig at pinapayabong ang pananampalatayang ito? O sana po, nakatulong itong atin pong pagkagising sa umaga, nakapagbigay ng init at liwanag sa inyo sa araw pong ito ng Sabado. Paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost ang atin pong pagkagising sa umaga sa inyo pong timeline at mag-evangelize po tayo sa timeline po ng parokya, sa timeline ng mga kaibigan, sa timeline ng mga faith-based communities po ninyo. Ipakilala din po natin ang ating evangelization channel sa YouTube, Domi Guzman, at sa Facebook, Pagkagising sa Umaga. In the meantime, hayaan niyo po na aking batiin naman, pagpalain ang ating mga online friends at parishioners mula po sa mga charismatic at new evangelization groups. Ang God Loves Catholic Community ni na Brother Robert Castañeda, Rolly Tessie Makatangay, Philaine Tan, Jean Wee at Fred, Ricky at Sylvia Berenguer, Paul Almendras, Hener Siriban and family, Nancy Espiritu, Giselle Ango Ortiz Luis, Rene Grace Yupanco, Hermelita Roque, Mario Somera, Bernard Banyares, Manny Abelio, gayon din po si Jocelyn Poon at si Ruby, si Sani at Pamela Cadiz at si Pai Songko. Sa abroad, binabati po natin si Yen at Jojo Hernandez, Tesla Badan at Alex Pideris. Pagbati rin po at pagpapala sa Acts Catholic Community, kinabibilangan ni na Brother Bernard Baby Sanchez, Susan Eric Blanco, Lorraine Noledo Gahasan at Rose Licop, Pepito Lisa Reyes, Nancy Reyes at Rox Velasquez, Malu Greg Aguila, Leo Neris Reyes at Hernan Luz Clemente. Sa Rivers of Living Water naman po pagbati kina Pempe Rodrigo at Nona Reyes, ang Council of Elders na pinamumunuan ni Emma Mejares, si Maria Chin, si Josel Cruz, Lori at Laura Hison at Rose Magno and family. Special prayers assured para po kay Hazel. Sa buklod ng pag-ibig, healing community ni Father Pascual Adorable na nandiyan po nakabase sa Healing Center sa Balete Drive. Pagbati naman po kay George Noemi Villaruz, Tito Manny, Tita Lulu Recto, Irma Delio San Miguel, Leslie Masigan, Miguel, Samantha at Jake, Rolly at Rosalu Lamson, Mayor Egay ng Santa Cruz, Laguna, kasama po ang Sister Doris San Luis at si Kleng, Ann Tomas at Seni Balagat, at pagbati na rin po sa Go Family
ni Julie at ni Butch Go. Ayan. At binabati rin po na pala natin si Attorney Rafi at Sister Pearl Rodriguez and family. Special blessings po sa inyong daughter na si Elaine at sa inyong first apo na si Natalie. Gayun din po, binabati natin ang Workers of Christ Community, kinabibilangan ni Joey Didit Jacob, Leonie Bautista at Arlette Mendoza, Ram Mabic Selim and family, Nilo Derl Dario, Sam Dario, Jen Castillo, Catherine Lee, Arlene at Paulo Sarmiento at ang Mama Esther, si June at Gina Amanda, si Malu at Hill, si Ruby Ginyu, Moises at James, Jing at Christine Pascual, Rina Feria, JR at May Villalobos, Feligas Leonardo, Eric Cathy Teotico, Antoinette Magallon, Rene Elinor Portillo at Ferdy Agnes Nicolas and family. God bless you. Shout out din po at blessing kay CJ Villaluz dyan po sa Cainta at ang Villaluz family at ang mga outreaches po na inalagaan ng ating brother Carlito, Shelmed Bicol at Shelmed Manila, Medi Villanueva at ang Diyos Mabalos po Foundation. Talaga po natin ang maghapon to spend the day well, dear sweet Mother Mary. Keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, words, actions, that I may please you. And Jesus, my God, enrich heaven with you, Jesus and Mary, give me your most holy blessings. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Alleluia!